Samantalang muli tayo makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, babalitaan tayo ni Harry Bayona. Harry, magandang umaga. Magandang umaga rin si Vivienne, magandang umaga Pilipinas at talaga namang maganda ang simula ng ating Miyerkules dahil magandang panahon nga naman ang inaasahan natin sa buong bansa para sa araw na ito. For today, ang weather system lamang po na nakaka-apekto sa atin. Yan nga po yung tinatawag natin na ridge ng high pressure area. Ito nga pong ridge ng high pressure area, associated po yan sa mainit na panahon at ganun din sa good weather. So asahan po natin, particularly dito po yan sa may northern zone at ganun din sa buong bansa na magiging maganda naman po ang lagay ng ating panahon. Kaya nga lamang po, gaya ng aking nabanggit, associated po ito sa hot weather. So dito po sa Metro Manila, ayon po sa Pag-asa, ang temperature forecast po for today, maglalaro po yan sa pagitan ng 25 to 35 degrees Celsius. Magbaon po tayo ng tubig nang sa gayon, maiwasan po natin ang dehydration. At mga kababayan, bagaman magiging maganda ang ating panahon, bukod po sa tubig, magbaon na rin po tayo ng ating mga payong dahil posible pa rin po tayo makaranas ng isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na po yan tuwing hapon o gabi. At yan nga po nga asahang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Sa ating pagbabalik, alamin po natin ang updates hinggil kay Bagyong Tapa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga ba'y papasok ng ating PAR o hindi naman ito sa ating bansa? Alamin po natin ang kasagutan sa aming pagbabalik. At sa ibang balita, bagaman maganda ang ating panahon, meron po tayong binabantayan na weather disturbance sa labas ng ating PAR. Ito nga pong si Tropical Storm Tapa. Ayan nga po yung may international name na Tapa. Nung ibig sabihin nga po ng Tapa, galing po yan sa Malaysian word na giant fresh water catfish. At ito nga pong si Tropical Storm Tapa, at ayon po sa huling datos ng Pag-asa, huling namataan po yan, estimated po yan 2,000 kilometers east ng Luzon, particularly dyan po sa Baler. Yan po yung ginawang reference point ng Pag-asa sa pagtuklas ng lokasyon nitong nabanggit na bagyo. Pero wala naman po dapat alalahanin dahil ayon nga pakitang models ng Pag-asa at ganun din sa meteorological imagery nitong Japan Meteorological Agency. Ito nga pong si Bagyong Tapa patuloy nga po sa kanyang northward direction. So ito nga po ay dahil po sa presence ng extratropical cyclone na nandito at ganun din po, meron din po tayong extratropical cyclone dito. So ito nga po mga weather systems na ito ay nakakatulong para nga naman po umakyat itong pagkilos nito ni Tropical Storm Tapa. So again, wala po tayong dapat alalahanin dahil ayon sa Pag-asa, hindi po ito magkakaroon ng direktang epekto dito po yan sa ating PAR. At ganun din po, hindi po natin inaasahan ng pagpasok ng nasabing bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At yan nga po ang latest hinggil sa binabantayan nating weather disturbance sa labas ng ating PAR. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok dito lamang po yan sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Inyo nga pong nakasama ang inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Back to Vivienne, magandang umaga. Maraming salamat, Harry Bayona.